Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Isagani, taga Surigao del Sur. Ibinabahagi ko po sa inyo ang kwento na nangyari noon sa aming baryo. Hindi ko makakalimutan ang mga gabi na yon dahil isa sa mga kakilala ko ay muntik nang mapatay ng mga nilalang na hindi natin inaasahan. Ako po ang magkikwento sa inyo tungkol sa isang sundalong nagngangalang Rogelio na siyang mismong bumalik sa baryo namin matapos ang ilang taon sa serbisyo. Pagkatapos ng ilang taon na nasa kampo sa Mindanao, bumalik si Rogelio sa aming liblib na baryo. Tahimik ang baryo pero marami ng kwento ang kumalat noon tungkol sa mga bata na nawawala tuwing gabi at mga hayop na kinakaltasan ng laman at dugo. Nang makabalik si Rogelio, agad siyang sinalubong ni Mario sa kanto. "Oy Rogelio, buti naman at nakauwi ka. Ang dami naming balita tungkol dito sa baryo. Hindi na mapakali ang mga tao tuwing gabi," sabi ni Mario habang pinapasa ng isang sako ng nyog. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Rogelio sabay tingin sa paligid. "Hindi mo pa ba alam? May mga batang nawawala. Sabi ng matatanda may aswang daw na gumagala tuwing hating gabi. Narinig ko rin kay Aling Rosa na mismong nakita niya ang mga nilalang na yon malapit sa sapa." Tumigil si Rogelio at napabuntong hininga. "Kung totoo man yan, hindi ko hahayaang guluhin nila ang baryo natin. Kung kaya kong harapin ang mga rebelde sa bundok, kaya ko ring harapin ang mga aswang na yan." Sa unang gabi ng kanyang pagbalik, pinuntahan nila ni Mario si Aling Rosa. Nakaupo ito sa harap ng kanyang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. May hawak na tingting at naglalagay ng mga dahon ng kakawate sa isang bote ng langis. "Aling Rosa, magandang gabi," bati ni Rogelio. "Rogelio, tama nga ang sabi ko. Babalik ka sa baryong ito dahil may mabigat na dahilan," sagot ng matanda na hindi man lang tumingin sa kanila. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Mario. "Ang mga aswang ay matagal nang gumagala dito. Ngayon mas lumalakas sila dahil malapit na ang buwan ng bilog. At ikaw Rogelio, ikaw ang magiging sandata ng baryo laban sa kanila. Hindi aksidente na bumalik ka ngayon." Nagkatinginan sina Rogelio at Mario. "Kung ganyan nga, ano ang kailangan naming gawin?" tanong ni Rogelio. Tumayo si Aling Rosa at tinuro ang isang maliit na supot na nakasabit sa dingding. "Narito ang langis na gagamitin ninyo kapag may lumapit na aswang. Ilagay ninyo ito sa katawan at sa bala mo. Rogelio, ang baril mo ay hindi ordinaryong sandata kapag may halong langis na ito." Kinagabihan habang tahimik ang buong baryo ay tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Naglibot si Rogelio kasama si Mario. Dala niya ang kanyang lumang M16 rifle na binudburan ng langis mula kay Aling Rosa. Bandang 12:00 may narinig silang iyak ng bata sa may kakahuyan. "Mario, narinig mo ba yon?" tanong ni Rogelio. "Oo, parang mula sa sapa banda doon," sagot ni Mario na nanginginig ang boses. Dahan-dahan silang lumapit at doon nila nakita ang isang nilalang na nakayuko sa isang maliit na katawan ng bata. Ang balat ng nilalang ay maitim, mahahaba ang kuko at may pakpak na parang paniki. "Diyos ko," bulong ni Mario. Biglang tumayo ang nilalang at tumingin sa kanila. Mapula ang mga mata at tumutulo pa ang dugo sa bibig. "Mario, tumakbo ka!" sigaw ni Rogelio sabay putok ng baril. Tumama ang bala sa nilalang at agad itong napaatras. Sumisigaw ng parang hayop na sugatan. Ngunit hindi ito agad namatay. Lumipad ito palayo pero iniwan ng bata na halos wala ng malay. Nilapitan ni Rogelio ang bata at binuhat. "Buhay pa siya. Kailangan nating dalhin sa bahay ni Aling Rosa." Agad silang tumakbo pabalik ng baryo. Pagkarating nila ni Rogelio at Mario sa bahay ni Aling Rosa, mabilis silang kumatok. "Aling Rosa, buksan niyo po. May sugatan," sigaw ni Mario.
Agad na binuksan ng matanda ang pinto at nang makita ang batang duguan, nagmamadali itong kumuha ng mga dahon, langis at abo mula sa kalan. Iniligtas niyo siya? Mabuti na lang at dumating kayo sa oras. Sabi ni Aling Rosa habang pinapahira ng langis ang dibdib ng bata. Kung nahuli pa ng ilang minuto, wala na ito. Nakatayo si Rogelio sa gilid. Hawak-hawak pa rin ang baril niya. Aling Rosa, nakaharap na ako sa isa sa kanila. Tinamaan ko pero hindi napatay. Lumipad palayo. Napahinto ang matanda at tumingin sa kanya. Kaya ko nga sinabi sa inyo, hindi madaling kalabanin ng mga yan. Ang bala mo kahit may langis minsan hindi sapat. Kailangan mong tamaan mismo ang puso o ulo. At dapat may kasabay na orasyon habang pumuputok. Nagulat si Mario. Orasyon? Hindi naman kami pare. Paano namin gagawin yun? Ngumiti si Aling Rosa ng kaunti. Hindi kailangan ng pare. Basta't buo ang loob ninyo at hindi kayo natatakot. Ituturo ko sa inyo ang mga dasal na ginagamit ng mga ninuno natin. Habang nagpapahinga ang bata sa banig, tinuruan ni Aling Rosa sina Rogelio ng isang dasal laban sa mga masasamang aswang. Paulit-ulit itong pinapabigkas sa kanila. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa baryo na may isa na namang bata ang muntik ng mapatay. Ang ibang mga residente ay nag-impake na para lumikas. Rogelio, sabi ni Mario habang nag-aayos ng lubid at gulok. Kung magpapatuloy ito, baka wala nang matira sa atin dito. Hindi tayo pwedeng umalis. Kung umalis tayo, mas lalo silang lalakas. Babalikan at babalikan nila ang baryo. Sagot ni Rogelio. Habang nag-uusap sila, may dumating na isa pang lalaki. Si Andres. Kapitbahay namin at isang magsasaka. Pawis na pawis ito at halatang nagmamadali. Mario, Rogelio, may nakita akong kakaiba sa bukid kanina. May mga bakas ng paa na hindi normal. Parang paa ng tao pero may mahahabang kuko. Sinundan ko, papunta sa lumang kubo sa gilid ng sapa. Nagkatinginan sina Rogelio at Mario. Kailangan nating puntahan yun mamayang gabi, sabi ni Rogelio. Pagsapit ng gabi, tatlo silang naglakad papunta sa kubo. Sina Rogelio, Mario at Andres, tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng kuliglig at alulong ng aso na parang kinakabahan. Pagdating nila sa kubo, naamoy agad nila ang matapang na amoy ng dugo at bulok na karne. Rogelio, parang gusto kong umatras. Bulong ni Andres. Hindi pwede. Kapag umatras tayo ngayon, bukas baka pamilya naman natin ang tamaan. Matatag na sagot ni Rogelio. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kubo sa loob. May nakita silang mga bangkay ng manok, baboy at baka na halos tuyong-tuyo na. Parang sinipsip lahat ng dugo. At sa isang sulok, may lalaking nakaupo. Nakatalikod sa kanila. Biglang nagsalita ang lalaki. Alam kong nandyan kayo. Napaatras si Mario. Diyos ko, tao ba yan o hindi? Dahan-dahang humarap ang lalaki at doon nila nakita ang kanyang anyo. Maputla ang balat, mapula ang mata at mahaba ang dila na parang ahas. Ngumisi ito. Kitang-kita ang matutulis na ngipin. Aswang! Bulong ni Rogelio, sabay taas ng baril. Bago pa ito makalapit, mabilis na pumutok si Rogelio habang binibigkas ang orasyon na itinuro ni Aling Rosa. Tumama ang bala sa dibdib ng nilalang at umalingaw-ngaw ang sigaw nito na parang pinagsamang tao at hayop. Isa na namang kalaban ang natamaan, sabi ni Rogelio, pero hindi pa rin ito bumagsak. Bagkus bigla itong nagbagong anyo. Nagkaroon ng pakpak at mas matulis na mga kuko. Magtago kayo sa likod ko, sigaw ni Rogelio. Nagpambuno sila ng aswang. Habang lumalapit ito, pumunit ng lubid si Mario at hinampas ang nilalang. Habang si Andres naman ay tumaga gamit ang gulok pero wala itong epekto.
Sa huli, muling pumutok si Rogelio. Tumama sa ulo. Umuga ang katawan ng nilalang at tuluyang bumagsak. Nang dumampi ito sa lupa, unti-unting naglaho ang laman hanggang naiwan na lamang ang abo. Hindi ko akalaing ganito katindi. Hingal na sabi ni Mario. Isa pa lang yan. Sagot ni Rogelio habang nakatingin sa abo. Kung totoo ang sabi ni Aling Rosa, marami pa sila at babalik sila para gantihan tayo. Tahimik na naglakad pa uwi ang tatlo. Ngunit bago sila makalayo sa kubo, narinig nila ang alulong ng aso at huni ng paniki sa himpapawid. Rogelio, hindi lang isa ang kalaban natin, sabi ni Andres. Nanginginig ang kamay. Ngumiti si Rogelio ng mapait. Oo, at ngayon nagsimula na tayo. Hindi na sila titigil hanggat hindi nila tayo napapatay. Pag-uwi nila Rogelio, Mario at Andres mula sa kubo, halos hindi na sila nakatulog. Ang utak nila ay punong-puno ng kaba, lalo na't alam nilang hindi lang isa ang kanilang kalaban. Kinabukasan, pinulong nila ang ilang kapitbahay sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Nandoon sina Tatay Ernesto, ilang magsasaka, pati na rin ang ilang kababaihan na nagdadala ng pagkain. Mga kababayan, panimula ni Rogelio, hindi ko kayo gustong takutin, pero totoo ang mga kumakalat na balita. May mga aswang na gumagala sa baryo natin kagabi. Nakaharap namin mismo ang isa sa kanila. Hindi lang hayop ang pinapatay nila, kundi pati mga bata. Nagkagulo ang mga tao. May mga umiyak at may gustong lumikas. Tumayo si Aling Rosa at tinaas ang kamay. Makinig kayo. Ang pag-alis ay hindi solusyon. Saan man kayo pumunta, susundan kayo ng mga ito. Ang kailangan natin ay magkaisa at lumaban. Pero paano kami lalaban? Wala namang kaming armas tulad ni Rogelio. Sigaw ng isa sa mga magsasaka. Hindi lahat ay baril ang kailangan. Sagot ni Aling Rosa. Kahit gulok, sibat o kahit matalim na kahoy. Basta't pinahiran ng langis at asin, epekto laban sa kanila. Kinahaponan nagsimula ang paghahanda ng mga tao. Ang mga babae ay naghalo ng langis na may bawang at luya, habang ang mga lalaki naman ay gumawa ng sibat at pana. Si Rogelio naman ay naglinis ng baril at nagdala ng dagdag na bala. Habang nag-aayos sila, kinausap si Andres si Rogelio. Rogelio, sigurado ka bang kaya natin to? Hindi ba mas mabuti kung tumawag tayo ng tulong mula sa bayan? Umiling si Rogelio. Kung hihintayin pa natin ang mga sundalo o pulis, baka ubos na tayo bago sila dumating. Tayong mga nandito lang ang inaasahan ng baryo. Tahimik si Andres pero halata ang kaba sa kanyang muka. Pagsapit ng gabi, nagsimula na silang magbantay. Ang mga lalaki ay pumwesto sa may sapa sa palayan at sa tabi ng simbahan. Si Rogelio, Mario at Andres ay magkasama sa gilid ng kakahuyan. Bandang 11:00 biglang nag-ingay ang mga aso sa paligid. Sunod nito, may nakita silang anino na mabilis na gumagalaw sa ibaba ng mga puno. Rogelio, naririto na sila. Bulong ni Mario habang nanginginig. Handa na kayo. Utos ni Rogelio sabay hawak ng baril. Mula sa dilim lumitaw ang tatlong nilalang. Lahat sila ay may pakpak, mahahabang kuko at mapupulang mata. Isa sa kanila ang humahalakhak. Akala ninyo matatakot kami? Sa 3 tao lang, sabi ng aswang na babae habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi kami matatakot, sigaw ni Rogelio, sabay putok ng baril. Tumama ito sa pakpak ng isa at agad itong napasigaw. Sumunod ang 2 pang aswang. Mabilis na tinaga ni Mario ang isa gamit ang gulok na may langis. Napasigaw ito pero hindi pa rin bumagsak. Si Andres naman ay tumusok ng sibat sa isa, ngunit tinapon lang siya ng aswang sa lupa. Mario, Andres, huwag kayong bibitaw,
Sigaw ni Rogelio habang patuloy na pumuputok. Isa sa mga nilalang ang tumalon kay Rogelio pero mabilis niya itong tinadyakan at binaril sa ulo. Sumabog ang dugo nito at bumagsak sa lupa. Agad na naging abo. Ang isa pa ay sinunggaban si Mario pero bago siya makagat, dumating si Aling Rosa na may hawak na bote ng langis. Binuhusan niya ng langis ang katawan ng aswang at bigla itong umusok at sumigaw ng malakas hanggang sa matunaw na parang sinunog na papel. Matapos ang labanan, hingal na hingal silang lahat. Dalawa ang napatay natin, sabi ni Andres habang pinupunasan ng dugo sa noo. Pero nakatakas yung isa, sagot ni Rogelio habang nakatingin sa itaas ng puno. At siguradong hindi siya titigil. Babalik siya at magdadala pa ng mas marami. Lumapit si Aling Rosa at tumingin kay Rogelio. Ito pa lang ang simula. Kung nagpadala sila ng 3 ngayong gabi, ibig sabihin ay sinusubukan nila ang lakas natin. Sa susunod, mas marami na silang darating. Nagkatinginan silang lahat. At sa kabila ng takot, alam nilang wala na silang atrasan. Kung ganun, sagot ni Rogelio, kailangan nating maghanda para sa isang digmaan. Makalipas ang ilang araw mula sa laban sa 3 aswang, naging mas tahimik ang baryo. Pero alam ng lahat na hindi yon katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan bago ang isang mas malaking pagsalakay. Rogelio, sabi ni Mario habang nag-aayos ng sibat, ilang araw na tayong naghihintay. Para bang sinasadya nilang paglaruan tayo. Ganun talaga ang mga halimaw na yon, sagot ni Rogelio. Pinapanood muna nila kung gaano kalakas ang kalaban bago sila umatake ng sabay-sabay. Habang nag-uusap sila, dumating si Aling Rosa. May dala siyang isang kahon na may lamang mga dahon, ugat at isang maliit na bote ng itim na langis. Kailangan ninyo ito, sabi ng matanda. Hindi sapat ang baril at gulok. Ang mga nilalang na yon ay may pinuno. Hanggat hindi siya napapatay, tuloy-tuloy ang pag-atake nila. Napakunotang noo ni Rogelio. Pinuno? Oo, sagot ni Aling Rosa. Matagal na siyang nakatira sa bundok sa bandang silangan. Siya ang dahilan kung bakit dumami ang mga aswang dito. Kapag napatay ninyo siya, mahihina ang lahat ng kasama niya. Kinagabihan nagkaroon ng pagpupulong sa baryo. Nandoon ang halos lahat ng tao pati mga matatanda at bata. Mga kababayan, panimula ni Rogelio, hindi natin pwedeng hintayin na dumating sila sa gitna ng baryo. Kailangan nating sugurin kung saan sila nagtatago. Pero Rogelio, sabat ng isang magsasaka, paano naman ang mga pamilya namin? Paano kung umatake sila habang wala kami? Dito kayo magtatago, singit ni Aling Rosa. Maglalagay ako ng mga anting-anting at orasyon sa paligid ng baryo. Hindi sila basta makakalapit dito. Pero ang mga lalaki, kailangan ninyong sumama kay Rogelio. Nagkaroon ng katahimikan. Kita sa mukha ng lahat ang takot pero unti-unti ring nagtaas ng kamay ang ilan. Sasama kami, sabi ni Andres sabay tingin kay Rogelio. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, nagsimula silang maghanda. Si Rogelio ay may dalang M16, isang revolver at ilang bala na pinahiran ng langis at asin. Sina Mario at Andres naman ay may sibat at gulok. Ang ibang magsasaka ay may dala ring pana at palakol. Bago sila umalis, lumapit si Aling Rosa kay Rogelio. Tandaan mo Rogelio, ang pinuno ay hindi basta aswang. Mas matanda siya, mas tuso at mas malakas. Huwag kang padadala sa takot. Tumango si Rogelio at naglakad na papalayo kasama ang grupo ng mga lalaki. Habang umaakyat sila sa bundok, ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng dahon. Tila ba lahat ng buhay na nilalang ay umiiwas sa lugar na yon. Mukhang tama si Aling Rosa, bulong ni Mario. Hindi normal ang katahimikan dito.
Maya-maya nakarinig sila ng mga yabag mula sa paligid. Biglang lumitaw ang tatlong nilalang mula sa dilim. Mga aswang na nakangisi, parang inaabangan na talaga sila. "Handa na kayo!" sigaw ni Rogelio. Mabilis na sumugod ang mga aswang. Isa ang tinaga ni Andres ng gulok habang si Mario naman ay tumusok ng sibat. Si Rogelio ay pumutok ng sunod-sunod hanggang sa bumagsak ang dalawa. Ang natira ay tumakas, parang nagbigay ng babala sa iba. Nang makarating sila sa isang kuweba sa gitna ng bundok, napahinto ang lahat. Ang bungad nito ay malaki at madilim at may amoy na mabaho at masangsang. Parang bulok na laman. "Dito sila nagtatago," sabi ni Rogelio habang pinapahid ang pawis sa noo. "Rogelio, sigurado ka?" tanong ni Andres. "Kung hindi tayo papasok, sila ang lalabas at pupunta sa baryo," sagot niya. "Kaya mas mabuti nang dito na natin tapusin." Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Sa simula ay tahimik, pero habang lumalalim, naririnig na nila ang mga iyak at halakhak ng mga nilalang. Sa pinakaloob, nakita nila ang isang malaking nilalang na nakaupo sa bato. Mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Mahaba ang buhok, mapula ang mga mata at punong-puno ng dugo ang bibig. Sa paligid niya ay maraming aswang, parang mga bantay. "Mga hangal," sabi ng malaking nilalang na may boses na mababa at nakakatindig balahibo. "Akala nyo kaya ninyong pasukin ang lungga ko?" Nagtaas ng baril si Rogelio. "Ikaw ba ang pinuno nila?" Ngumisi ang nilalang. Kitang-kita ang kanyang matutulis na ngipin. "Ako si Gardo, at ngayong gabi, kayo ang magiging handa." Biglang sumugod ang mga aswang mula sa paligid. Nagsimula ang matinding laban. "Mario, Andres, ingatan ninyo ang likod nyo," sigaw ni Rogelio habang nagpapaputok. Sinaksak ni Mario ang isang aswang sa dibdib at agad itong bumagsak at naging abo. Si Andres naman ay nakipagbuno kahit sugatan at tinaga ng gulok ang leeg ng isa. Pero si Gardo, ang pinuno, ay hindi pa kumikilos. Nakaupo lang siya. Pinapanood ang laban na para bang isang laro lang ito sa kanya. Nang matapos ang unang bugso, humarap si Gardo kay Rogelio. "Kung talagang sundalo ka, harapin mo ako." Humakbang si Rogelio hawak ang baril. "Hindi ako natatakot sa'yo." Ngumisi ang nilalang. "Makikita natin." Nagharap sina Rogelio at Gardo sa loob ng madilim na kuweba. Ang mga kasama ni Rogelio ay abala pa sa pakikipaglaban sa maliit na aswang. Pero alam nilang ang tunay na laban ay nasa pagitan ng sundalo at ng pinuno. "Hindi ko akalaing may isa pang mangangahas na pumasok dito," sabi ni Gardo habang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang bato. Malaki ang katawan nito. Mas matangkad kay Rogelio ng halos 2 ulo at ang mga kukoy parang patalim. "Baryong ito ang tahanan namin. Hindi kita hahayaang sirain ang mga tao dito," sagot ni Rogelio habang tinutok ang baril. Tumawa ng malakas si Gardo. "Mga tao? Mga mahihina at walang laban? Ang mga yon ay pagkain lamang." Mabilis na pumutok si Rogelio gamit ang kanyang baril. 3 bala ang pinakawalan niya. Tumama sa dibdib at balikat ng halimaw, pero imbis na bumagsak, tumawa lang si Rogelio at hinawakan ng kanyang sugat. "Hindi sapat yan," sigaw ng nilalang. Sabay tumalon papunta kay Rogelio. Muntik na siyang masunggaban kung hindi siya agad nakaiwas. Gumulong si Rogelio sa gilid at muling nagpatutok. Ngayon ay sabay na ibinibigkas ang orasyon na itinuro ni Aling Rosa. Sa pagkakataong ito, nag-iba ang epekto. Napasigaw si Gardo at kitang-kita ang usok na lumalabas sa sugat niya. "Rogelio!" sigaw ni Mario habang nakikipaglaban pa rin sa 2 aswang. "Tama yan! Huwag kang bibitaw sa dasal!" Sumugod ulit si Gardo. Sinuntok si Rogelio ng ubod ng lakas at napalipad ito hanggang sa bumangga sa pader ng kuweba.
Nahulog ang baril niya at halos mawalan siya ng malay. Ngayong wala ka ng armas, titigil na ang laban, sabi ni Gardo habang papalapit. Ngunit bago siya tuluyang masunggaban, dumating si Andres at sinaksak ng sibat na may langisang tagiliran ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit at tinapon si Andres palayo. Tumama siya sa bato at napahandusay. Duguan ang ulo. Andres! Sigaw ni Mario, pero wala na siyang magawa dahil may isa pang aswang na nakaharang sa kanya. Pinilit bumangon ni Rogelio. Kinuha ang baril at itinutok muli kay Gardo. Hindi pa tapos ang laban. Muling pumutok si Rogelio. Ngayon ay pinunteriya ang ulo ng halimaw. Isang bala ang tumama sa noo pero hindi pa rin ito bumagsak. Bagkus lalo itong nagalit. Ang mga matay kumislap ng maliwanag na pula. Walang sundalo ang makakapatay sa akin, sigaw ni Gardo, sabay hampas ng kanyang pakpak na nagpatumba kay Rogelio. Sa puntong yon dumating si Aling Rosa. Hindi nila alam kung paano siya nakarating sa kuweba, pero hawak niya ang isang bote ng itim na langis at isang pirasong kahoy na may ukit. Rogelio, huwag mong kalimutan, ang puso niya ang punteriya, sigaw ng matanda. Doon mo siya tatapusin. Nag-iba ang ekspresyon ni Rogelio. Kahit sugatan, nagbigay siya ng huling lakas. Dinampot niya ang kahoy na iniabot ni Aling Rosa at pinahiran ng langis. Mabilis na sumugod si Gardo. Handang wakasan ang laban pero bago siya makalapit, sinaksak ni Rogelio ang kahoy direkta sa dibdib ng halimaw. Napasigaw ng ubod ng lakas si Gardo. Yumanig ang buong kuweba. Nagkakandabagsakan ng mga batong nasa paligid at ang mga maliliit na aswang ay biglang nanghina. Isa-isang natumba at naging abo. Si Gardo, habang lumulubog ang kahoy sa kanyang dibdib, ay napatingin kay Rogelio. Hindi maaari. At sa huling sigaw nagliyab ang katawan ng halimaw. Naging abo at kumalat ang alikabok sa hangin. Tahimik ang sumunod na sandali. Si Mario ay agad na tumakbo kay Andres na nakahandusay. Andres, buhay ka pa ba? Mahina pero malinaw ang sagot ni Andres. Buhay, pero parang mababasag na ang ulo ko. Natawa si Mario ng kaunti, kahit nanghingilid ang luha. Salamat at buhay ka pa. Lumapit si Aling Rosa kay Rogelio na halos hindi makatayo. Natapos mo ang dapat mong tapusin. Ang baryo natin ay ligtas na. Huminga ng malalim si Rogelio. Nakatingin sa abo si Gardo. Kung ligtas na ang lahat, yun lang ang mahalaga. Ngunit bago sila lumabas ng kuweba may narinig silang kakaibang huni sa malayo. Hindi na yun katulad ng mga halakhak ng aswang, kundi isang mababang ugong. Parang nagbabadya ng panibagong panganib. Nagkatinginan sila. Hindi pa pala tapos ang lahat. Paglabas nila Rogelio, Mario at Andres at Aling Rosa mula sa kuweba, ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Ang buong bundok ay parabang nakamasid sa kanila. Tila natapos na ang isang laban pero hindi pa rin tapos ang kanilang pakikibaka. Rogelio, mahina ang boses ni Andres habang nakasandal sa balikat ni Mario. Akala ko kanina tapos na ang lahat, pero bakit parang may mas malaki pa? Tumango si Rogelio. Hindi inaalis ang tingin sa gubat. Narinig niyo rin yun, di ba? Hindi yun boses ni Gardo. Ibang nilalang na naman ang naghihintay. Naglalakad sila pababa ng bundok. Sugatan at pagod pero determinado pa rin. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. May ilan ang lumapit at umiyak sa tuwa dahil buhay silang lahat. Salamat Rogelio, sigaw ng isang matandang lalaki. Salamat at ligtas kami. Ngunit si Rogelio imbis na ngumiti ay seryoso ang muka. Huwag muna kayong magpakampante. Oo, napatay na natin ang pinuno nila. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Nagulat ang mga tao. Ano pa bang ibig mong sabihin? Tanong ng isang magsasaka. Sumingit si Aling Rosa. Mga kababayan,
Si Gardo ay isa lamang sa mga pinuno. May mas matanda pa sa kanya. Isang nilalang na mas tuso at mas malakas. Siya ang tunay na ugat ng lahat ng kasamaan dito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang ilan ay muling natakot at may gustong lumisan. Kung aalis kayo, lalo kayong magiging biktima, sabi ni Rogelio. Ang kalaban natin ay hindi ordinaryo. Kailangan nating magkaisa. Kinagabihan habang nagpapahinga ang lahat may kakaibang nangyari. Sa gitna ng dilim nagsimulang umiyak ang mga bata sa isang bahay. Nang puntahan ng mga magulang nakita nilang nakatayo sa bubungan ng isang nilalang. Mas malaki kaysa sa ordinaryong aswang. At ang balat ay parang uling na nagliliwanag sa dilim. Rogelio, Mario, Andres, sigaw ng isang babae. Agad na tumakbo si Rogelio dala ang baril. Habang sina Mario at Andres ay hawak ang kanilang gulok at sibat. Pagdating nila nakita nilang nakamasidang nilalang. Hindi umaatake, kundi nakanghisi lang. Hindi pa kayo tapos. Boses na malalim at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Si Gardo ay bata pa lamang. Ako ang matandang pinagmulan. Biglang naglaho ang nilalang. Iniwan silang nakatayo at nakatingala. Kinabukasan muling pinulong ni Rogelio ang lahat. Mga kababayan, hindi natin dapat hintayin na sila ang pumunta rito. Kung totoo ang nakita namin kagabi, mas malaki ang kalaban natin. At kung hindi natin sila haharapin, darating ang araw na wala nang matitira sa baryo. Pero Rogelio, sagot ni Andres na nakaupo pa rin at may benda ang ulo. Paano natin lalabanan ng mas malakas kaysa kay Gardo? Halos ikamatay na natin yun. Hindi ako sigurado. Aminado si Rogelio. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ako papayag na masira ang lugar na to. Baryong ito ang tahanan natin. Kung ganoon, singit ni Aling Rosa, kailangan natin ng mas matinding paghahanda. May mga dasal at orasyon na hindi ko pa naituro. May mga anting-anting na maaari nating gawin, pero hindi ito madaling kailangan ng sakripisyo. Lumipas ang ilang araw at ang baryo ay tila naghahanda para sa isang digmaan. Ang mga lalaki ay patuloy na gumagawa ng armas, mga sibat, pana at gulok. Ang mga babae naman ay nagtitipon ng bawang, asin at langis. Isang gabi habang nagbabantay sina Rogelio at Mario sa gilid ng baryo, narinig nila ang mahahabang sigaw mula sa bundok. Rogelio, pakiramdam ko mas malapit na sila. Bulong ni Mario. Huwag kang bibitaw, sagot ni Rogelio habang nakahawak sa baril. Ito ang laban na pinaghahandaan natin. At sa malayo, nakita nila ang daan-daang ilaw na parang nagliliyab sa mata. Papalapit na ang mga nilalang. Mabigat ang hangin noong gabing yon. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang paligid ng baryo ay tahimik maliban sa pagaspas ng mga dahon. Ang lahat ng tao ay nasa loob ng kani-kanilang bahay. Nakapako ang panalangin sa kanilang mga labi. Sa labas, sina Rogelio, Mario at Andres at Aling Rosa ang nakapwesto sa unahan. Handa sa anumang mangyayari. Rogelio, bulong ni Mario habang nakatitig sa kagubatan. Ang dami nila. Hindi ko alam kung kaya natin. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ni Rogelio. Mariin ang boses. Kung bibitaw tayo ngayon, tapos na ang baryo. Si Andres naman ay mahigpit ang hawak sa sibat. Kung mamamatay tayo, mas mabuti na dito sa paglaban kaysa sa nakatalikod. Biglang sumabog ang nakakapanindig balahibong huni mula sa gubat. Mahahabang iyak, tila mga hayop na nagugutom, at isa-isa silang nagsisilabasan. Mga nilalang nahubad ang katawan. Mahahaba ang kuko, pulang-pula ang mata at mababagsik ang muka. Sa likod nila ay nakatayo ang nilalang na nakita nila kagabi. Ang mas matanda, mas malaki at mas nakakatakot kaysa kay Gardo. Mga tao, malalim ang tinig ng matanda. Hindi nyo kayang pigilan ng dugo.
Ang baryong ito ay para sa amin. Hindi! Sigaw ni Rogelio. Habang nabubuhay kami, hindi kayo makakapanalasa dito. Kasabay ng sigaw ni Rogelio, pinakawalan ng mga bata at kabataang lalaki ng baryo ang mga palaso. Habang ang matatanda ay nagbato ng mga bote ng langis na may apoy. Biglang nagliwanag ang paligid at sumabog ang unang pagsalakay. Pumutok ang mga baril ni Rogelio. Bawat putok ay tumatama sa katawan ng mga aswang. Si Mario ay walang tigil sa pagsibat, habang si Andres ay nagwawala gamit ang gulok. Bawat hiwa ay sinasabayan ng sigaw ng galit at takot. Rogelio, sa kanan! Sigaw ni Mario. Agad na tumalon si Rogelio at pinutukan ng dalawang aswang na tatalon sana kay Andres. Bumagsak ang mga ito, ngunit agad ding napalitan ng iba. Hindi na mabilang ang kanilang laban. Tila walang katapusan ng daloy ng mga halimaw mula sa gubat. Aling Rosa! Sigaw ni Rogelio. Ngayon na! Tumayo si Aling Rosa sa gitna ng baryo. Hawak ang isang lumang libro at isang botelya ng langis na may halong abo at asin. Nagsimula siyang magdasal ng orasyon at sa bawat salita niya ay nagliliwanag ang hangin sa paligid. Mga anak ng dilim, hindi kayo magtatagumpay. Sa ngalan ng liwanag, lumayas kayo sa lupang ito. Biglang nagsigawan ng ilang aswang, para bang nasusunog ang kanilang balat. Ang ilan ay umatras pero mas marami ang lalong nagngalit. Habang patuloy ang laban, napansin ni Rogelio ang matandang pinuno. Nakamasid lang ito sa kanila. Hindi pa kumikilos, para bang naghihintay ng tamang oras. Mario, Andres, sabi ni Mario habang hinihingal. Ako na ang bahala sa pinuno. Kayo, huwag kayong bibitaw sa mga kasamahan natin. Rogelio, sigaw ni Andres. Delikado yan. Hindi mo siya kakayanin mag-isa. Ngunit hindi na siya sinagot ni Rogelio. Tumakbo siya palapit. Baril sa isang kamay at gulok sa kabilang kamay. Nagtagpo ang mga mata nila ng matandang aswang. Sundalong nagbalik. Nakangising sabi ng halimaw. Akala mo ba'y matatapos mo ang lahat? Ako ang ugat. Ako ang simula. At ako ang magiging wakas mo. Hindi. Mariin na sagot ni Rogelio, sabay paputok ng baril. Tumama ang bala sa dibdib ng halimaw, ngunit para bang wala itong epekto. Tumawa lang ito, isang halakhak na parang yumanig sa buong baryo. Hindi bala ang katapusan ko, tao. Biglang umatake ang halimaw, mabilis kaysa sa inaasahan. Nakailag si Rogelio, ngunit muntik na siyang tamaan sa leeg. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Isang sundalo laban sa pinagmulan ng mga aswang. Samantala sa gitna ng baryo, halos bumigay na si Andres. Duguan na ang braso niya at si Mario ay sugatan din sa hita. Andres, hindi ko na kaya. Hingal ni Mario habang pinipilit na sumibat. Kaya natin to. Sigaw ni Andres, sabay tagpas sa ulo ng isang aswang. Huwag kang bibitaw. Ngunit dumami pa lalo ang mga halimaw at unti-unting naipit ang mga tao. Tila wala ng katapusan ang kanilang pagsalakay. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang nagliwanag ang paligid. Mas maliwanag pa kaysa sa buwan. Ang dasal ni Aling Rosa ay umabot sa pinakamataas na antas at ang hangin ay parang umuugong. Mga anak ng kadiliman, sigaw niya. Sa liwanag ng may kapal, kayo ay mawawasak. Sa isang iglap, kumalat ang apoy at liwanag sa buong paligid. Tinamaan ng karamihan sa mga aswang, ang ilan ay nasunog, ang iba'y nagsitakbo, ngunit nanatili ang pinuno. Hindi natitinag, nakikipaglaban pa rin kay Rogelio. Nagngangalit ang hangin habang nagtatagpo ang gulok ni Rogelio at ang matatalas na kuko ng matandang pinuno ng mga aswang. Bawat banggaan ng bakal at laman ay nagbubunga ng nakakabinging tunog. Sa bawat galaw ng nilalang, ramdam ni Rogelio ang bigat ng kasamaan na bumabalot dito. Rogelio, sigaw ni Mario.
mula sa malayo habang sinasaksak ang isang aswang na sumusugod. "Kaya mo ba siya?" Hindi sumagot si Rogelio. Bagkus ay lalo pang nagdiin ng atake. Pinaputukan niya ang halimaw sa muka, ngunit mabilis itong nakailag at nasira lang ang bahagi ng tenga. Isang bala laban sa 1,000 taon ng lakas. Natatawang sabi ng matanda, "Hindi mo alam ang hinaharap mo, sundalo." Huminga ng malalim si Rogelio at umatake. Sa isang mabilis na galaw, naisagad niya ang gulok sa tiyan ng halimaw. Umagos ang itim na dugo, ngunit hindi pa rin ito bumigay. Samantala si Andres ay halos mawalan na ng lakas. Sugatan ng kaliwang paa at halos hindi na makatayo. Isang aswang ang tumalon papunta sa kanya, ngunit bago pa man siya makuyog, mabilis na sumibat si Mario at tinamaan ng nilalang sa dibdib. "Andres, tumayo ka!" sigaw ni Mario. "Hindi ka pwedeng bumigay." "Pucha, Mario," hingal ni Andres. "Parang hindi na matatapos to." "Matatapos to kung hindi tayo bibitaw," sagot ni Mario sabay dagpas ulit sa isa pang halimaw. Sa kabilang panig, hawak ni Aling Rosa ang kanyang libro. Patuloy na nagdadasal habang pawis na pawis ang liwanag na lumalabas mula sa paligid ng baryo ay unti-unting humihina. Hindi pwede," bulong niya. "Kailangan kong ituloy o lahat sila'y mamamatay." Pinilit niyang palakasin ang dasal at sa muling pagbigkas ng mga orasyon, biglang nagkaroon ng matinding apoy sa paligid. Sumiklab ito sa ilang nilalang ang nagsilbing harang sa mas marami pang aswang. Ngunit kapalit nito ay halos bumigay na ang katawan ni Aling Rosa. Nanginginig at namumutla. Balik kay Rogelio. Nakikipagbuno siya sa halimaw. Ang kanilang laban ay parang bagyo. Bawat hampas ng kuko ng aswang ay halos pumutol sa gulok ni Rogelio. At bawat saksak ng gulok ay halos walang epekto sa halimaw. "Rogelio," bulong ng halimaw habang nakikipagtulakan sila. "Bakit mo ipinaglalaban ang mga taong ito? Kahit sila, darating ang oras na magiging isa rin sa amin." "Hindi, habang may sundalong handang lumaban," sigaw ni Rogelio. Muling pinutukan ni Rogelio ang halimaw, direkta sa ulo. Sa wakas tumilapon ito pabalik, ngunit mabilis ding bumangon. Ngayon mas nagalit na galit at mas mabangis pa. Biglang nagkaroon ng kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Umuga ang baryo at may mga bato at lupa na nagbagsakan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang sumulpot ang mas malaking nilalang. Mga anyong hayop na parang pinaghalo ang tao, paniki at baboy damo. "Diyos ko," bulong ni Mario. "Hindi na ito basta laban. Parang impyerno na ang sumugod sa atin." "Mario," sigaw ni Andres habang hinihila ang sarili para makatayo. "Tayo na ang huling depensa. Kahit anong mangyari, huwag kang titigil." Sa pinakagitna ng kaguluhan, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Rogelio at ang pinuno ng mga aswang ay nagkatitigan. Parehong hingal, parehong sugatan. "Kung gusto mong tapusin to," sabi ng halimaw, "kailangan mong ibigay ang sarili mong buhay. Kaya mo ba?" Mahigpit ang hawak ni Rogelio sa gulok. "Kung buhay ko ang kapalit ng kaligtasan ng baryo, handa akong gawin." Napangiti ang halimaw sabay umatake ulit. Mas mabilis at mas malakas kaysa kanina. Sa sandaling yun, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao ng baryo. Hawak ang kanilang mga armas, mga gulok, sibat at kahit mga kahoy na may apoy. "Para sa baryo!" sigaw ng lahat, at sumugod silang lahat para tulungan sina Rogelio, Mario at Andres. Sa gitna ng sigawan at halakhakan ng mga halimaw, sabay-sabay na sumugod ang mga tao ng baryo. Ang kanilang mga armas ay simpleng sibat, gulok at mga kahoy na may apoy, pero sa mga sandaling yun ay naging parang matitibay na sandata laban sa mga aswang. "Para sa baryo!" sabay-sabay na sigaw ng mga lalaki at babae habang sumasalubong sa mga halimaw. Si Mario ay pilay na ang isang paa pero tuloy pa rin sa pagsibat.
Ang bawat itarak niya ay tinatamaan ng aswang sa dibdib. Si Andres naman ay halos hindi na makatayo sa dami ng sugat. Pero hawak pa rin ang gulok at patuloy na pumapatay. Mario, Andres, hawakan niyo pa! Sigaw ni Rogelio habang nakikipagbuno sa pinuno ng mga aswang. Muling umatake ang matandang halimaw. Mabilis itong sumugod. Tinamaan si Rogelio at itinapon siya sa lupa. Tumama ang kanyang likod sa isang bato at saglit siyang nawalan ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang nakatayo ang halimaw sa ibabaw niya. Handa nang pumatay. Ngayong gabi, matatapos ka, sundalo. Bulong ng halimaw. Bago pa bumagsak ang kuko nito, sumugod si Mario at sinaksak ang sibat mula sa gilid. Napasigaw ang halimaw pero bigla itong tinadyakan si Mario at tumilapon ito sa lupa. Andres, bilisan mo! Sigaw ni Rogelio. Kahit halos hindi na makalakad, itinipon ni Andres ang natitirang lakas. Tumalon siya at tinaga ang gulok sa liig ng halimaw. Umagos ang maitim na dugo at napahiyaw ang nilalang sa sobrang sakit. Ngunit bago pa man tuluyang matumba, tinamaan si Andres ng matinding hampas at tumilapon siya ilang metro ang layo. Andres! Sigaw ni Rogelio habang bumabangon muli niyang hinarap ang halimaw. Sugatan man at hingal na hingal, pinilit niyang alalahanin ang kanyang pagsasanay bilang sundalo. Ang bawat taktika at disiplina. Hawak ang baril sa isang kamay at gulok sa kabila. Sumugod siya. Bawat putok ng baril ay tumatama sa katawan ng halimaw at bawat hiwa ng gulok ay nag-iiwan ng sugat. Ngunit matibay pa rin ang nilalang. Tila hindi natitinag. Hindi mo ako matatalo, Rogelio. Bulong ng halimaw. Ako ang ugat ng lahat. Kahit patayin mo ako, babalik pa rin ang iba. Kung ganoon, sigaw ni Rogelio, dito ka na matatapos. Sa huling lakas na natitira, isinaksak niya ang gulok sa dibdib ng halimaw. Kasabay nito, pinutukan niya sa ulo. Pumutok ang bungo nito at umagos ang maitim na dugo. Niyakap siya ng liwanag mula sa apoy at dasal ni Aling Rosa. Nagliyab ang katawan ng halimaw at nagsimulang magliyab din ang lahat ng mga aswang na natitira sa paligid. Ang mga sigaw ng nilalang ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Hanggang sa isa-isang natupok at naging abo. Napatigil ang lahat. Tahimik ang baryo. Ang natitirang mga tao ay nakatayo. Hingal na hingal. Sugatan ngunit buhay. Si Rogelio ay nakaluhod sa lupa. Hawak pa rin ng dugo ang gulok. Lumapit si Mario na halos hindi na makalakad. Natapos din, Rogelio. Bulong niya. Lumapit din si Andres. Duguan at halos mawalan na ng malay pero ngumiti ito. Hindi tayo natalo. Si Aling Rosa ay nakaupo na. Hawak ang libro at halos hindi na makagalaw sa sobrang pagod. Salamat sa may kapal. Mahina niyang sabi. Lumipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga bahay na nasira ay inayos. Ang mga sugatan ay ginamot. At ang mga namatay ay binigyan ng maayos na libing. Si Rogelio ay naging simbolo ng tapang ng buong baryo. Ang mga tao ay nagpapasalamat sa kanya. Sa kanyang pagbabalik at paglaban para sa kanila. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa tuluyang nagtatapos ang laban. Marami pa silang pugad. Sabi niya kay Mario at Andres habang nakaupo sila sa gilid ng baryo. Pero dito, tapos na ang sigwa. Tumango si Mario. Rogelio, kahit saan ka pa lumaban, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Basta't magkasama tayong tatlo. Dagdag pa ni Andres. Walang halimaw na makakatalo. Ngumiti si Rogelio. Hawak pa rin ang kanyang gulok. At mula noon, ang baryo ay muling nabuhay. Ngunit ang alaala ng gabing yon, ang sigawan, ang apoy at ang pakikipaglaban kay Gardo at sa matandang pinuno ay mananatili sa kanilang mga puso bilang paalala na kahit sa pinakaliblib na lugar, may kasamaan at may tapang ding lalaban
para wakasan ito.